At kung sasabihin ko sa'yo na ang katawan mo ay may sariling monitor ng asukal at hindi mo na kailangang tusukin ang daliri mo para basahin ito. At kung ang sistemang ito ng alarma sa loob mo na sobrang sopistikado ay matagal nang nagpapadala ng mga direktang mensahe, mga senyales ng babala na baka matagal mo nang hindi pinapansin o mas malala pa sinisisi mo sa stress o sa pagod. Kamusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Fernando. Ngayon ay gagawa tayo ng isang bagay na napakahalaga. Matututuhan nating makinig sa ating katawan. Ibabahagi ko sa inyo ang dualad senyales na ginagamit ng inyong organismo para sabihin sa inyo, minsan sa mahinang bulong at minsan sa malakas na sigaw, na ang inyong antas ng asukal ay nasa isang mapanganib na roller coaster. At hindi ito para maging hipokondriyak kayo. Ang pagkilala sa mga senyales na ito ang unang hakbang at ang pinakamakapangyarihan para mabawi ang inyong enerhiya, patatagin ang inyong kalooban, at maprotektahan ang inyong kalusugan sa mahabang panahon. Sa madaling salita, ito ang inyong tiket para bumaba sa nakakapagod na atraksyong iyon at hawakan ang manibela ng inyong kagalingan. Manatili hanggang sa dulo dahil hindi lang ibubunyag ko ang mga sintomas ng may kalinawan na magugulat kayo, kundi bibigyan ko rin kayo ng mga simpleng tool at praktikal na paraan para simulan ninyong patagin ang curve ng glucose mula ngayon. Pag-usapan natin ang roller coaster ng asukal. Ito ay isang parirala na naririnig natin sa paligid, pero ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa ating katawan? Isipin ninyo na ang inyong enerhiya ay isang sports car. Kapag kumain kayo ng mga bagay na nagiging asukal ng mabilis, puting tinapay, matatamis, soft drinks, parang tinapakan ninyo ng todo ang accelerator. Sa nakakatanggap kayo ng agarang surge ng glucose. Nararamdaman ninyo ang biglang alon ng enerhiya, euphoria, parang hindi kayo mapipigilan. Iyon ang mabilis na pag-akyat ng roller coaster. Pero alam ninyo naman, lahat ng mabilis umakyat ay kailangang bumaba. Ang inyong pancreas, ang tagapagbantay ng asukal sa inyong katawan, nakikita ang malaking spike na ito at nagpapanik, naglalabas ng isang susi na hormone, ang insulin. Ang insulin ay parang susi na nagbubukas sa inyong mga cell para makapasok ang glucose at magamit bilang enerhiya. Ang problema, sa harap ng ganitong baha ng asukal, madalas na sobra ang ginagawa ng pancreas at naglalabas ito ng sobrang insulin. Ang alon na ito ay ginagawa ang trabaho ng sobrang epektibo. Nililinis ang asukal sa dugo ng napakabilis. Ang resulta, isang biglang pagbagsak, ang nakakatakot na pagbaba ng roller coaster. Bigla na lang nawawala ang enerhiyang iyon. Nararamdaman ninyo ang pagiging irritable, may brain fog, balisa, at higit sa lahat, matinding gutom sa hulaan ninyo, higit pang asukal. Gusto ng inyong katawan na bumalik sa laro. Kapag nabubuhay kayo ng ganito araw-araw, ang inyong mga cell ay nagsisimulang magsawa sa paulit-ulit na pagtunog ng doorbell ng insulin. Parang iyong maingay na kapitbahay. Sa una, binubuksan ninyo ang pinto, pero pagkatapos ng ilang panahon, hindi na ninyo ito pinapansin. Sa medikal na termino, ito ay tinatawag na insulin resistance. Ang inyong mga cell ay nagiging bingi sa mensahe. Ang pancreas naman ay kailangang sumigaw ng mas malakas, gumagawa ng higit pang insulin para makamit ang parehong epekto. Ang masamang siklo na ito ay hindi lang nagiiwan sa inyo ng pagod at mababang kalooban, kundi ito rin ang pasimula ng mga seryosong problema sa kalusugan. Kaya napakahalaga ng mga dual team senyales na ito. Ito ang lihim na wika ng inyong katawan, ang mga unang tawag para sa tulong. Dekodipikahin natin ito ng sama-sama. Senyales numero 1, paulit-ulit na cravings at gutom na hindi nawawala. Ang unang senyales at marahil ang pinakamadaya ay isang walang katapusang siklo ng gutom at cravings, lalo na sa matatamis o carbohydrates. At malinaw nating sabihin, hindi ito kakulangan ng willpower, ito ay purong biochemistry. Pamilyar ba ito sa inyo? Natatapos ninyo ang isang buong pagkain, nararamdaman ninyong busog, at isang oras pagkatapos, o kahit bago pa, nararamdaman ninyo ang kawalan sa tiyan o matinding pagnanais na kumain ng matamis. Hindi ito tunay na gutom, ito ay dahil literal na humihingi ng tulong ang inyong mga cell. Ito ang nangyayari pagkatapos ng spike ng glucose. Ang biglang pagbagsak ay nagiiwan sa inyong blood sugar level sa sahig. Ang inyong utak na pinakamalaking consumer ng glucose sa katawan ay nagpapanik. Ini-interpret nito ang pagbagsak bilang emergency, parang nauubusan na ng gasolina. Ang pinakamabilis na solusyon nito ay ipadala sa inyo ang isang napakalakas na alarm signal sa anyo ng craving. At hindi ito humihingi ng broccoli,
Humihingi ito ng pinakamabilis na source ng enerhiya na alam nito. Asukal, tinapay, cookies. Ito ang halos marahas na pangangailangan na kumain ng dessert agad pagkatapos kumain kahit busog na kayo. Ito ang gutom sa gitna ng hapon na nagpapasagasa sa inyo sa kusina. Ito ang iniisip ang susunod na pagkain habang katatapos lang ng kasalukuyan. Ang gutom na ito ay hindi nanggagaling sa tiyan. Nanggagaling ito sa kawalang tatag ng inyong glucose. Nakakulong ang inyong katawan. Ang spike ng asukal ay nagdudulot ng pagbagsak, at ang pagbagsak ay nagdudulot ng craving sa higit pang asukal na lumilikha ng bagong spike. Ito ang makina ng roller coaster. Kung lagi kayong nakikipaglaban sa cravings na parang utos kaysa sa pagnanais, bigyan ninyo ng pansin. Ito ang inyong katawan na sumisigaw sa inyo na ang inyong asukal ay wala sa kontrol. Senyales numero 2, talamak na pagod at mabibigat na pagbagsak ng enerhiya. Ang pangalawang senyales ay marahil ang pinakanasasira sa kalidad ng buhay natin. Isang pagod na hindi nawawala kahit matulog kayo ng 12 oras, pero hindi ito ordinaryong pagod. May malinaw na pattern ito. Nararamdaman ninyong ubos na ubos, mabibigat ang eyelids, at ang isip ay nasa ulap, lalo na 1-2 oras pagkatapos kumain. Ito ang sikat na food coma o antok pagkatapos kumain, pero kapag sistematiko at malubha ito ay isang malaking pulang bandila. Ang pagod na ito ay may dalawang sanhi. Sa isang banda, ang pagbagsak. Pagkatapos ng pekeng enerhiya mula sa pagkain na puno ng asukal, dumating ang pagbagsak. Nilinis ng insulin ang dugo ng napakahusay kaya naiwan kayo sa mas mababa sa kinakailangang asukal. Nararamdaman ninyong mahina, walang lakas, parang na-disconnecta. Pero narito ang pinaka-ironic na bahagi. Nakakapagod din kayo sa panahon ng spikes. Iisipin ng isa na maraming asukal sa dugo ay magbibigay ng sobrang enerhiya. Diba? Pero kabaligtaran ang nangyayari. Kapag ang asukal sa dugo ay mataas ng matagal, ang dugo ay nagiging mas malapot, parang syrup. Ito ay nagpapahirap sa sirkulasyon at hindi maayos na nakakarating ang oxygen sa inyong mga cell. Bukod pa rito, kung may insulin resistance kayo, kahit nalulunod kayo sa dagat ng glucose, hindi ito makapasok sa inyong mga cell para maging enerhiya. Isang malupit na paradox. May gasolina kayo sa lahat ng dako, pero nagugutom ang inyong mga cell. Ang patuloy na pagsisikap na ito ay nagdudulot ng pamamaga at stress, dalawang proseso na sobrang nakakapagod. Kaya kung ang inyong araw ay serye ng mga pag-akyat at pagbaba ng enerhiya, kung umaasa kayo sa kape para mabuhay sa hapon, hindi ito normal. Ito ang inyong energy metabolism na sumisigaw para sa tulong. Senyales numero 3, hindi mapigil na uhaw at tuyong bibig. Ang pangatlong senyales ay nagdadala sa atin sa isa sa pinaka-basic na mekanismo ng kaligtasan ng katawan. Kung napapansin ninyong may uhaw na hindi nawawala, umiinom ng baso pagkatapos ng baso ng tubig, at gayon paman ay parang karton ang bibig, nagpapadala sa inyo ng urgent na mensahe ang inyong katawan. Ito ay may medikal na pangalan, polydipsia, at direktang resulta ito ng sobrang asukal sa dugo. Isipin ang inyong bloodstream bilang sopas. Kung magdagdag kayo ng sobrang asin o sa kasong ito asukal, ang sopas ay nagiging masyadong concentrated. Ang inyong katawan, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay kailangang i-dilute ito. Paano? Kinukuha ang tubig mula sa inyong mga tissue at ibinubuhos sa dugo. Ang prosesong ito ng pagpapatuyo sa inyong mga tissue ang nagdudulot ng matinding at patuloy na uhaw. Sumisigaw sa inyo ang inyong utak, kailangan ko ng tubig para i-dilute ang syrup na ito. Ang senyales na ito ay kasama ng susunod, na lumilikha ng masamang siklo. Umiinom kayo ng higit dahil uhaw, pero umiihi ng higit dahil sinusubukan ng katawan na alisin ang asukal na nagde-dehydrate sa inyo at nagbibigay ng higit pang uhaw. Huwag maliitin ang patuloy na uhaw. Kung nararamdaman ninyong disyerto ng Sahara ang inyong bibig, isa ito sa mga klasikong senyales na ang inyong mga bato ay nag-o-overtime para harapin ang mapanganib na mataas na antas ng asukal. Senyales numero 4, madalas na pag-ihi. Direktang konektado sa nauna, dumating ang ika-4 na senyales. Ang patuloy na pangangailangan na pumunta sa banyo, lalo na sa gabi na nasisira ang inyong tulog. Ito ay tinatawag na polyuria, at ito ang kabilang mukha ng uhaw. Kung naging best friend ninyo ang banyo at plano ninyo ang inyong lakad batay sa kung saan may banyo malapit, para sa inyo ang senyales na ito. Simple ang mekanismo. Kapag ang inyong blood glucose level ay lumampas sa isang tiyak na limit, ang inyong mga bato, na mga filter ng katawan,
ay nabibigatan. Normal na muling sinisipsip nila ang lahat ng glucose, pero kapag sobra na, hindi na sila nakakasabay. Ang sobrang glucose ay tumutulo sa ihi. At narito ang trick, ang glucose ay umaakit ng tubig na parang magnet. Habang lumalabas ang asukal sa ihi, kasama nitong dinadala ang malalaking dami ng tubig mula sa inyong katawan. Ito ay desperadong pagtatangka na hugasan ang sobrang asukal sa inyong sistema. Ang resulta ay gumagawa kayo ng marami pang ihi kaysa normal. Madalas isipin ng mga tao, dahil umiinom ako ng maraming tubig. Pero sa totoo, ang asukal ang namamahala sa buong operasyon. Kung ang pagpunta sa banyo ay naging pangunahing libangan ninyo, ito ay isang napakalinaw na senyales na ang inyong asukal ay consistently mataas. Senyales numero 5, mga problema sa balat. Ang ikalimang senyales ay nagpapakita na ang inyong balat ay isang tsismoso ng inyong panloob na kalusugan. Kung nahihirapan kayo sa mga problema sa balat na hindi tumutugon sa anumang cream, maaaring mas malalim ang sanhi. Ang roller coaster ng asukal ay maaaring magpakita sa mga nakakagulat na paraan. Isa sa pinakakaraniwan ay ang acne sa edad na matanda. Ang mataas na antas ng asukal at insulin ay nagpapalitaw ng mga hormone na nagpapataas ng produksyon ng langis sa balat, nagbabara sa pores at nagdudulot ng pamamaga. Kung mayroon kayong mga masakit at malalim na pimples na mukhang lumalabas pagkatapos ng weekend ng sobra, iyon ang koneksyon. Isa pang senyales ay ang pagbabago ng kulay. Napansin ninyo ba ang mga dark at velvety patches ng balat, lalo na sa leeg, kilikili o singit? Ito ay tinatawag na acanthosis nigricans at halos siguradong senyales ito ng insulin resistance. Ang mataas na antas ng insulin ay nagpapadami sa mga sel ng balat sa abnormal na bilis. Bukod pa rito, ang asukal ay nagpapatanda sa inyong balat. May proseso na tinatawag na glycation, kung saan ang mga molekula ng asukal ay dumidikit sa inyong collagen at elastin, ang mga protina na nagpapanatili ng firm ang balat. Ang prosesong ito ay nasisira ito, ginagawa itong matigas at madaling mabali, na nagre-resulta sa maagang wrinkles, pagkaluwag at dull na balat. Kung ang inyong balat ay nagsasalita sa inyo sa pamamagitan ng acne, dark spots, o accelerated aging, pakinggan ninyo ito. Sinasabi nito sa inyo ang nangyayari sa loob. Senyales numero 6, malabong paningin o pagbabago sa mata. Ang ika-6 na senyales ay nakakatakot dahil nakakaapekto ito sa isa sa ating pinakamahalagang pandama. Kung nagkaroon na kayo ng mga episode kung saan biglang nagiging malabo ang inyong paningin, parang kailangan ninyong linisin ang salamin pero wala naman kayong suot, maaaring dahil ito sa mga fluctuation ng asukal. Nangyayari ito sa parehong spikes at drops. Kapag mataas ang inyong asukal, maaari nitong mapamaga ang lens ng inyong mata. Ang lens ay ang natural na lente ng mata na nagfo-focus ng liwanag. Kapag namamaga ito dahil sa sobrang likido na sinusubukang i-dilute ang asukal, nagbabago ang hugis nito at hindi na ito makafocus ng maayos. Ang resulta ay malabong paningin. Ang magandang balita ay sa mga unang yugto, pansamantala ito at bumabalik sa normal kapag naging stable ang asukal. Pero kunin ninyo ito bilang isang napakaseryosong babala. Ang mataas na antas ng asukal na matagal ay maaaring magdulot ng permanenteng pinsala sa mga delikadong blood vessels ng retina. Isang kondisyon na tinatawag na diabetic retinopathy, isa sa pangunahing sanhi ng pagkabulag sa mga matatanda. Kung napapansin ninyong nagbabago ang inyong paningin sa buong araw, lumalala pagkatapos kumain at gumaganda sa walang laman ng tiyan, ang inyong mga mata ay kumikilos bilang isang sensitibong barometer ng inyong balanse sa asukal. Senyales numero 7, pagbabago sa mood, irritability, at anxiety. Ang ika-7 senyales ay nagdadala sa atin ng diretso sa mental health. Nararamdaman ninyo bang ang inyong mood ay roller coaster na kasabay ng inyong enerhiya, mula sa kaligayahan patungo sa galit sa loob ng ilang oras? Nakakaranas kayo ng anxiety attacks o bad mood na bigla na lang sumisulpot. Malamang na hindi ito ang inyong tunay na ugali, kundi direktang epekto ng kaguluhan ng asukal sa chemistry ng inyong utak. Ang inyong utak ay nangangailangan ng stable na supply ng glucose para gumana. Kapag ang asukal ay sumisipa at bumabagsak, ang inyong neurotransmitters ay nagiging sira. Sa panahon ng drop ng asukal, ang katawan ay naglalabas ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Ito ang mga hormone ng fight or flight. Ang resulta, nararamdaman ninyong nerbiyos, balisa, mabilis ang tibok ng puso, at parang may masamang mangyayari ng walang dahilan. Ang irritability at bad mood ay lumalabas sa pinakamababang punto ng curve. Kapag kulang sa gasolina ang inyong utak,
Nawawala ang kakayahan nitong kontrolin ang emosyon. Nagiging impatient kayo, nagagalit sa maliliit na bagay, maikli ang pasensya. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagiging hungry, gutom at galit. Kung ang inyong mood ay mas hindi mahulaan kaysa sa panahon at kailangang mag-ingat ang inyong mga mahal sa buhay sa inyong paligid, tingnan ang inyong plato. Ang susi sa inyong emotional stability ay maaaring nasa stability ng inyong glucose. Senyales numero 8, kahirapan sa pagtuon o brain fog. Ang ikawalong senyales ay ang sikat na brain fog. Iyong pakiramdam na parang gumagana ang inyong utak sa makapal na filter. Nahihirapan kayong mag-concentrate. Binabasa ninyo ang parehong pahina ng paulit-ulit. Nakakalimutan ninyo kung bakit kayo pumasok sa isang kwarto. Hindi kayo nagiging bobo. Ito ang inyong utak na humihingi ng stable na supply ng enerhiya. Ang utak ay isang malaking consumer ng glucose. Kinokonsumo nito ang 20% ng inyong kabuuang enerhiya, pero kailangan nito sa constant flow. Kapag may spike ng asukal, ang sobra ay maaaring magdulot ng pamamaga sa utak, na nagpapabagal sa komunikasyon sa pagitan ng mga neuron. Pagkatapos ay dumating ang drop. Kapag masyadong mababa ang asukal, ang inyong utak ay pumapasok sa energy-saving mode. Ang mga pinakakomplikadong function, tulad ng malinaw na pag-iisip o paggawa ng desisyon, ang unang nawawala. Nararamdaman ninyong scattered, walang focus, at mabagal. Kung ang inyong mental sharpness ay pataas-baba sa buong araw, nararamdaman ninyo ang epekto ng roller coaster ng asukal sa inyong utak. Ang pagbawi ng control sa inyong glucose ay literal na pinakamagandang bagay na magagawa ninyo para maalis ang fog na iyon. Senyales numero 9, mga sugat na matagal gumaling. Ang ikasiyam na senyales ay maaaring mas banayad, pero ito ay isang napakaseryosong indicator na may mali sa buong sistema. Nagkakaroon kayo ng hiwa at tumatagal ng walang hanggan bago gumaling. Ang maliliit na sugat ay madaling maimpeksyon o ang mga pasa ay nananatili ng linggo-linggo. Ang kakayahan ng inyong katawan na mag-repair ay malubhang naaapektuhan ng mataas na antas ng asukal. Ang sobrang glucose ay nasisira ang blood vessels at nagdudulot ng mahinang sirkulasyon. Kapag may sugat kayo, kailangan ng katawan na ipadala ang immune cells at oxygen para labanan ang impeksyon at ayusin ang tissue. Kung mahina ang sirkulasyon, parang hindi makarating ang ambulansya sa aksidente. Bukod pa rito, ang mataas na asukal ay nagpapahina sa white blood cells, ang mga sundalo ng inyong immune system. Nagiging mabagal at hindi gaanong epektibo sila. Ibig sabihin, ang simpleng sugat ay may mas mataas na panganib na maimpeksyon. Kung napapansin ninyong hindi na nagre-repair ang inyong katawan tulad dati, huwag balewalain. Ito ay senyales na ang internal damage mula sa asukal ay nakakaapekto sa inyong basic na kakayahan na gumaling. Senyales numero 10, paulit-ulit na impeksyon. Malapit na nauugnay sa nauna, ang ika-10 pulang bandila ay ang madalas na impeksyon. Kung lagi kayong nakikipaglaban sa sipon, urinary tract infections, fungal infections tulad ng candida, o yeast problems, maaaring ang inyong immune system ay sinusira ng asukal. Ang mataas na antas ng glucose ay lumilikha ng perpektong kapaligiran para sa bakterya at fungi na magparty. Gustong-gusto nila ang asukal, ito ang kanilang paboritong pagkain. Ang kapaligirang puno ng glucose tulad ng sugary urine ay isang imbitasyon para sila ay dumami. Pero hindi lang pinapakain ninyo ang kaaway. Tulad ng sinabi natin, ang mataas na asukal ay nagpaparalisa sa inyong mga tagapagtanggol. Ang function ng inyong white blood cells, ang unang linya ng depensa, ay malubhang naapektuhan. Parang may army na antok na sinusubukang ipagtanggol ang isang kuta. Ito ay maaaring magpakita sa kahit anong parte. Kung nararamdaman ninyong palaging inaatake ng germs, tanungin ninyo ang sarili kung hindi ninyo pinahihina ang inyong sariling depensa sa pamamagitan ng sobrang asukal. Senyales numero 11, sakit o pamamanhid sa mga kamay at paa. Ang ika-11 senyales ay isa sa pinakamaseryoso at madalas ay nagpapahiwatig na matagal ng problema. Ito ay tungkol sa kakaibang sensasyon sa inyong mga extremities. Tingling, burning, pin-like sensations, o pamamanhid sa mga kamay at mas karaniwan sa mga paa. Ito ay kilala bilang peripheral neuropathy. Ang inyong mga nerve ay parang electrical wiring ng inyong katawan. Kailangan nila ng magandang blood supply para gumana. Ang chronically high sugar ay nakakalason sa mga nerve at nasisira ang maliliit na blood vessels na nagpapakain sa kanila. Sa paglipas ng panahon, ang doble na atake na ito ay maaaring makasira sa nerve fibers, simula sa mga pinakamahaba,
na siyang umaabot sa mga paa. Sa una ay maaaring occasional tingling lang. Pagkatapos ay maaaring umunlad sa burning, pin-like sensations, o sobrang sensitivity na kahit ang haplos ng bedsheet ay masakit. Sa advanced stages ay maaaring magresulta sa pagkawala ng sensitivity, na napakadelikado dahil maaaring hindi ninyo maramdaman ang sugat, at ito ay maging malubhang impeksyon. Kung nararanasan ninyo ang mga kakaibang sensasyong ito sa glove at stocking area, gaya ng inilalarawan, ito ay urgent na tawag ng pansin mula sa inyong nervous system. Senyales numero 12, mga problema sa digestion. At ang huling senyales ay nagdadala sa atin pabalik sa simula ng lahat, ang digestive system. Kung dumaranas kayo ng constant bloating, gas, diarrhea, o constipation, maaaring ang roller coaster ng asukal ang may sala. Una, ang asukal ay nagbabago sa delikadong balanse ng inyong gut flora. Pinapakain nito ang masasamang bakterya at yeast na nagdudulot ng pamamaga at gas. Bukod pa rito, ang mataas na antas ng asukal ay maaaring makasira sa nervous system na nagkokontrol sa inyong digestion. Ito ay maaaring maging sanhi ng mabilis na pag-empty ng tiyan na nagdudulot ng nausea, acid reflux, at pakiramdam na mabilis maging busog. Ang mga fluctuation ay maaari ring magdulot ng diarrhea o constipation. Kung ang inyong digestion ay kaguluhan, huwag lang uminom ng antacid. Maaaring ang inyong bituka ay tumutugon sa kaguluhang nililikha ng asukal sa loob nito. Okay? Pagkatapos nating i-decode ang 12 senyales na ito, posibleng medyo overwhelmed kayo. Baka may ilang nakacheck kayo sa inyong isip, pero ang tanong na milyon-milyon ay, ano ngayon? Ang layunin dito ay hindi kayo takutin, kundi kabaligtaran, bigyan kayo ng kapangyarihan. Ang pagkilala sa problema ang unang hakbang para ayusin ito. Hindi ninyo kailangang mag-resign na mabuhay sa roller coaster na ito. Ang magandang balita ay hindi kailangan ng drastic measures. May mga simpleng estratehiya na maaari ninyong simulan ngayon para patatagin ang inyong glucose. Tingnan natin ang ilan sa pinaka-epektibo. Narito ang 3 super powerful at madaling estratehiya na maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Solusyon numero 1, ang magic order ng pagkain. Ito ay sobrang simple na parang hindi totoo pero gumagana ito. Sa halip na mag-obsess sa kung ano ang kinakain, tumuon sa pagkakasunod-sunod ng pagkain. Ang golden rule ay fiber muna, protina at taba pagkatapos, at ang carbohydrates at asukal sa huli. Isipin ang isang plato na may salad, manok, at kanin. Simulan sa pagkain ng buong salad. Ang fiber ay lilikha ng isang uri ng net sa inyong bituka. Pagkatapos ay sundin ang manok at avocado, sa huli ang kanin. Kapag dumating ang glucose mula sa kanin, ito ay makakaharap sa net na iyon at mas mabagal na masisipsip. Ito ay nagpapatinag sa glucose curve, iniiwasan ng spike at drop, parehong pagkain pero ganap na ibang epekto. Solusyon numero 2, ang kapangyarihan ng 10-minutong lakad. Ang ehersisyo ay isang higante sa paghawak ng asukal, pero hindi kailangang tumakbo ng marathon. Isa sa pinaka-epektibong bagay na magagawa ninyo ay maglakad ng magaan ng 10 hanggang 15 minuto agad pagkatapos ng inyong pinakamalaking pagkain. Bakit gumagana? Ang inyong mga kalamnan ay mahilig sa glucose. Kapag naglalakad kayo, ang inyong mga kalamnan ay direktang sumisipsip nito mula sa dugo para gamitin bilang enerhiya ng walang pangangailangan ng insulin. Kumikilos sila bilang espongha para sa sobrang asukal. Isang lakad sa paligid ng barangay ay sapat na. Gawing habit ito at makikita ninyong mawawala ang afternoon slump. Solusyon numero 3. Matulog na parang nakasalalay ang inyong kalusugan dito dahil nakasalalay nga. Ang koneksyon sa pagitan ng tulog at asukal ay 200. Ang mataas na asukal ay nasisira ang inyong tulog, pero ang masamang gabi ng tulog ay nasisira ang inyong kontrol sa asukal. Ang kulang sa tulog ay nagpapataas ng cortisol, ang stress hormone. Sa susunod na umaga, ang cortisol ay naglalabas ng asukal sa dugo at ginagawa kayong mas resistant sa insulin. Sa katunayan, isang pag-aaral ay nagpakita na isang gabi lang ng masamang tulog ay maaaring maging sanhi na ang inyong mga cell ay humawak ng asukal ng kasing sama ng sa isang taong may type 2 diabetes. Ang pag-prioritize ng inyong tulog ay hindi negotiable. Gumawa ng relaxing routine. Panatilihing madilim at malamig ang inyong kwarto at layuan ang screens bago matulog. Ang magandang pahinga ay nagre-reset sa inyong sistema. Ngayon ay naglakbay tayo ng mahaba, mula sa pagkilala sa mga lihim na senyales ng asukal hanggang sa pagtuklas ng mga praktikal na trick para kunin ang kontrol. Ang pinakamahalagang mensahe ay ito.
Ang inyong katawan ay nagsasalita sa inyo. Hindi ito kaaway. Ito ay isang kaalyado na nagbibigay ng mahalagang impormasyon. Ang pag-aaral na pakinggan ang mga bulong na ito, ang cravings, ang pagod, ay maaaring maiwasan na marinig ninyo ang mas malalakas na sigaw mamaya. Ngayon ay mahalagang maging malinaw. Ang video na ito ay impormatibo lamang, hindi ito medical diagnosis. Kung kinikilala ninyo ang marami sa mga senyales na ito sa inyong buhay ng paulit-ulit, ang pinakamahalaga at responsableng hakbang ay makipag-usap sa isang profesional sa kalusugan. Ang isang doktor ay maaaring magbigay sa inyo ng tunay na diagnosis at gumawa ng plano para sa inyo. At ngayon ay gustong-gusto kong malaman mula sa inyo. Ang komunidad na binuo natin dito ay isa sa ating pinakamahusay na tool. Sabihin ninyo sa comments kung alin sa 12 senyales na ito ang pinaka-resonate sa inyo. Mayroon bang isa na matagal ninyong nararamdaman nang hindi ninyo alam na maaaring konektado sa asukal? Ang pagbabahagi ng inyong karanasan ay maaaring makaramdam ng hindi gaanong mag-isa ang ibang tao. Sa wakas, kung ang video na ito ay nagbigay sa inyo ng kahit kaunting halaga, kung nagbigay ito ng bagong pananaw para mapabuti ang inyong buhay, ang pinakamagandang paraan para suportahan ang channel ay mag-subscribe at i-activate ang bell. Sa ganoon ay hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na video kung saan patuloy nating tatalakayin ang mga simpleng paraan para hawakan ang manibela ng inyong kalusugan. Salamat sa pagiging dito ngayon at tandaan, may kapangyarihan kayong bumaba sa roller coaster.